So, magandang umaga sa inyo guys. Hapon na pala guys. So, nag-umpisa tayo ng ating mini Itivac loop, Cavite, mini Cavite loop. So, nag-umpisa ako bandang SM Tansa, no? Mga alas 4 ng hapon. At mag-alas 5 na. So, dito ako nag-umpisa from SM Tansa papuntang Naik. At along Antero Soriano Highway. Yes. So dito na ako banda sa papuntang Macdo. Nakikita nyo may McDonald's yan. Dito yan sa papuntang Icara State Subdivision. Yan. So papalapit na ako dyan. May ginagawa dyan. Maganda pala mag-ride na ganito. Ito medyo rush hour to kasi dahil sasakyan. And timing kasi may pupuntahan din ako sa Naik. So ito Micara State na guys. And medyo ahon country dito. Mataas yung area na to. At may pedestrian crossing. At masikip bandang dito banda guys. So tuloy-tuloy lang tayo. At meron dito shell. Malapit tayo dyan sa crossing papuntang SunTrust. Yan, Sahod Ulan guys. Yan, barangay Sahod Ulan. Part pa yan ng Tanza. Yan. So dito madami mga establishment na, no? At madami na ring mga negosyo sa palibot. Kainan, shop, bike shop, motor shop. Madami dito sa area na to. Yan, no? Mga motor shop, bike shop. Yan. Mga vulcanizing shop, madami yan dito. Kaya goods na goods, walang problema kung magipit ka dyan. Daming vulcanizing shop dito. Mga parts na pwedeng mong bili, accessories. 4 lanes, pero medyo masikip kasi halos nasasakop yung second lane. At may mga poste, at may mga kita mo may talipa pa. At medyo na-occupy yung second lane, kaya nagiging parang 2 lanes lang. Yan. So dito banda papuntang Naik na. Dito medyo malawak dito, medyo probinsya feels dito guys kasi medyo lumaluwag na yung area. At medyo makikita mo na yung mga malalawak na part ng kalupaan, kapatagan dito. Ito medyo lusong to guys. Lusong to papunta sa Tansa Doctors Hospital dito sa bagong-bago yan, no? Sa kanan ko. At yan, medyo probinsya feels na. Mga bus galing Ternate, galing Naik, kasalubong natin. So ito okay na yung tulay na dito, no? Matagal na natapos mula pandemic. Before pandemic pa inumpisan, yun na natapos. So ngayon nandito na ako sa sa tulay ng Naik. Part na ng Naik to guys. So makikita nyo, pag makikita mo itong tulay na pula o red orange, yan na yan, welcome to Naik ka na. Ayan. So first barangay dyan, Balsahan, Timalan. Yes. So medyo naputol ako dyan, no? Hindi ko na nakuha yung papuntang bayan. Pasok ako dito sa bandang Hillsview. Magsa-shortcut ako, no? Shortcut tayo dyan, Hillsview. Tatagos ako dito sa first part, no? May bagong first part dito sa bukana ng Hillsview sa Governor's Drive. Yes. So mula Antero Soriano Highway, shortcut na tayo yan, papasok ng Hillsview. So ito Hillsview to guys, no? Shortcut to kung ayaw mo dumaan ng bayan ng Naik. Yes. Dito madaming subdivision dito, no? So ito na, lumabas na ako ng Hillsview. Ito na yung first part, no, sa kanan ko. So dito nagdalawang isip ako na kung babalik na lang ako o iikot ako papuntang 13. So this way is Governor's Drive papuntang 13 Martires. Yan, 4 lanes dito. Maganda yung daan dito sa Governor's Drive, malawak. Ito lang masyadong masikip na part. Problema nga lang is madaming ahon dito. Yan.
So medyo nagdadalawang isip ako niyan na suungin ko yung 13, pero wala na, dire-diretso na ako. Sa part na to medyo nakaramdam ako ng pagod na, no? First time ko kasing gagawin na loop tong mini Cavite loop from Tanza to Naik to 13 Martires, tapos back to Tanza. Sa map makikita nyo maliit lang yan na triangle. Mini Cavite loop. Kung inisip ko na lang dyan, kung talagang hindi ko kakayanin, gagawa tayo ng pinagbabawal ng teknik dito sa 13. Pero since parang okay naman, tuloy-tuloy natin. Na-estimate ko kasi maaga pa, mga alas 5 pa lang naman. Tsaka yung takbo ko actually is takbong pogi lang, no? Yung talagang kwan lang. Kasi wala tayong ensayo Takbong kwan lang. Exercise lang. Parang ganun. Takbong stretching. So dito medyo ahon na yun dito. Umpisa na, no? Governor's Drive. Sa bandang kwan na tayo. Lagpas na tayo ng Standard Insurance. Papunta tayo ng ano to yung tawag dyan, Saddle and Leisure Park. Yan. Dito madaming hardware sa palibot. Tsaka mga nagbibenta ng kukulamber. So ayan, sa kaliwa ko, no, may kanyan yung sikat na subdivision din yan, Saddle and Leisure Park. Meron diyang kwan sa loob, no, may Aquamira Hotel and Resort na sa loob. Tsaka may malaking racetrack, horse track siguro yan, no? Santa Ana racetrack yan sa loob. So ayun guys, medyo nakat na ako doon kasi medyo nalangan ako sa baterya. After ko kumain dito sa malapit ako, 13 na to guys, kasi dito sa unahan is SM 13 na, no? At kumain lang ako, siguro nakakonsume ako ng 30 minutes to 1 hour sa pagpahinga. At ayun, ginabi na, mga nasa alas 6 na ng gabi. Ayun na, ginamit ko na yung ilaw ko saka yung tail light ko, no, for safety purpose. So timing talaga at well prepared tayo, pidala tayong ilaw. So yan po, yung ilaw po yan, natatakpan niya yung gulong. So sa ayaw maniwala na nagbibisikleta ako, ayan, no, shadow ko kitang kita. So dito medyo in-adjust ko muna. Malalaman naman na ako, no, nabubulol. Malalaman mo naman na nagpapadyak ako, no, kasi kita mo sa shadows. Yan, lang halong pandaraya. Yan. Saka estimate mga nasa kwanto. Yung na-record lang kasi sa Strava is magmula dito nung after ko kumain pauwi, yun lang yung na-record. Magmula doon sa Naik. Pero actually mga nasa 22 kilometers yun. So magmula Tansa hanggang Naik, tingin ko nasa 15. So tingin ko nasa naka 35 kilometers ako niyan. Or 40, yan, mga ganon. So titingnan natin from dito, no. So dito sa mula 13 pabalik na Tansa, no, medyo okay dito kasi medyo palusong na, pababa na, no, pataas na part kasi itong 13, no, kaya ito medyo dandahan siyang palusong. Tanza 13 Martires Road, yan, Tanza 13 Martires Road. So dito may dumadaan dito mga jeep at hindi pa ganoon ka develop yung kalsada. May part dito na 4 lanes, may part pa rin na ma-traffic. Yan, Tanza Martires, Tanza and 13 Martires Road. So dito lang ako sa baga, dandaan lang muna tayo. Yung kita mo naman may 4 lanes pero yung 2 lanes lang yung asphalt. Dito sa bandang gilid is cemented pa lang. May mga nire-repair din kalsada, no.
So ayan, mas mainam guys, no, sa mga bisikleta rin ng gabi. Better i-blinker mo na. Kasi hindi ka basta-basta mapapansin kung steady light ka lang. Di bali sa mga motorsiklo o sasakyan ay maliwanag yung ilaw tayo, no. Kailangan natin i-blinker yan para mapansin tayo. Kasi totoo guys, maliit lang yung ilaw na yan, hindi agad napapansin ng tao yan, no. So yung purpose niyan is ma-aware yung nasa harapan natin, mga tao o ano. Sa sasakyan walang problema yan, no. Sa mga tao kasi na dumadaan, sa aware sila na may bisikletang dadaan. And sa taillight natin is malaking taillight po yun at medyo pahaba. Mas maganda yung ganong taillight kahit steady na siya, since maliwanag naman at kitang kita naman sa gabi, no. Importante dyan makita ka ng sasakyan sa likod mo, especially mga motorsiklo at sasakyan kasi mas mabilis yan sa'yo. Kailangan talaga makita ka nila or else talagang magugulat ka na lang, baka mabundol ka nila, no. Kaya napaka-importante yan, mas better na may taillight ka, no. Better na may taillight ka kaysa headlight. Pero mas mainam na meron ka dalawa, headlight tsaka taillight. Pero taillight talaga napaka-importante, no, sa safety mo. At isa pa is yung side mirror guys, napaka-importante yan kahit isa lang. Sa akin meron ako nyan dito sa kaliwa at para at least aware ka na may motor sa likod mo o sasakyan na dadaan sa likod mo, no. At least hindi ka gigit na bigla, baka mamaya bundol ka. Aware ka, no, kung may iiwasan ka sa harap bigla, tingin ka rin sa side mirror mo, baka mamaya pagliko mo bigla ng kaliwa, mabubundol ka. So para sa akin napaka-inam, no, na may side mirror ka, especially kung dito ka sa mataong lugar at madaming sasakyan. Sa mga area na wala masyadong sasakyan, mas wala namang problema. Pero dito kasi di mo alam, yung sasakyan hinihintay ka na sa harap, hindi ka umiiwas, hindi ka gumigilid. At least kung makita mo sa likod na walang sasakyan, pwede kang gumita konti. Ayun, hinintuan pa ako ng isa, kinat niya pa ako, hindi ako hinintay na tumawid. Tapos ito nag-aalangan din kanina pumasok. Ayun, pero at least, no, alam mo makipagsapalaran sa kalsada, no. So baka mamaya reklamuhin ka nila, may mangyari sa'yo, tapos wala kang proper lights, wala kang proper safety equipment, reflectors o ano, ikaw yung masisisi kasi wala kang safety. So ayan, at least kung ano mangyari sa'yo, may panabla ka, may sasabihin ka na kompleto na, may ilaw ka, may side mirror ka naman, diba? At least wala silang masabi sa inyo yan kung masagi ka nila, kahit konting sagi lang tapos patumba ka. Importante yan. At mas mainam kasi kung especially kung nasanay ka magmotor, no, alam mo talaga na talagang titingnan mo yung side mirror mo, wala ka maaabala sa likod mo, no. So ito, medyo sinaglatin ko lang to, masarap yung feeling ko dito, no, kasi pababa siya, napipil ko kasi napalusong siya at mataas na part kasi yung 13 Martires. Pero actually itong kalsada na to, Boto, puro 13 to. Pahaba kasi yung 13 Martires guys, no, magmula dyan sa Tansa hanggang doon sa pinanggalingan ko, no. So dyan, buong 13 Martires yan. Kaya yung iba nalilito, no, kasi may 13 dito sa bandang Tansa, may 13 din doon banda sa Governor's Drive malapit sa General Trias. Minsan masasabi mong dalawa yung General Trias, yung 13, no, pero hindi, pahaba kasi. Ganon din yung Gen 3, pahaba din siya. So better check nyo yung map nila guys sa Google Map, no, kung ano talaga yung orientation ng mapa ng 13 Martires tsaka yung General Trias, kasi puro yan pahaba, unlike ng Tansa na medyo pabilog, Naik medyo pabilog din, Dasma parang pahaba rin yung Dasma, parang ganon din.
Tsaka dalawa yung main road ng Dasma eh. May super highway sila dyan sa Dasma. Tsaka meron din doon sa bandang may highway din doon sa kabila. Doon sa Manggahan ba yun? Ang sinasabi nila. So ito, medyo malapit na tayo guys. No? At ito, sigipan na naman. Nasa barangay ko na ata tayo na ito eh. Malapit na sa Vista Mall. Yan. Dito banda may part na rin dito na Tanza, no? Kasi dito madadaanan natin yung Vista Mall Tanza. Yes. So boundary ng 13 saka Tanza. So dito may ibang part dito na nadadaanan mo 13, may ibang na part dito na nadadaanan mo Tanza. Kaya yung tawag dito sa kalsada na to is Tanza 13 Martires Road. Yan. Doon sa kabila naman, kung galing kang General Trias, yun ay Governor Ferrer Drive. Yan, Governor Ferrer. So ito, mula 13 Martires tayo papuntang Tanza via Tanza 13 Martires Road. At tatagos tayo dito sa SM Tanza banda, yan, sa highway dyan. At kukursin natin yung Antero Soriano Highway ulit, yan. Pero ito, malapit na rin tayo. At salamat sa nanonood at nagtyaga na makaabot sa part na to, no? May part kasi dito na medyo madilim, kaya timing talaga na meron tayong flashlight, no? Tingnan mo yon. Di mo alam, no? Masasagi pala ng truck kung wala ka side mirror. Yan, dalawa pa, no? Kung wala ka side mirror, wala, hagip ka. Hindi mo nabigyan ng allowance. So dito sa part na to, 2 lanes pa, oh. Kung mapapansin mo, 2 lanes. Medyo nagabihan na tayo, pero at least, no? Medyo na-condition ako dito. Parang hindi ko na yung pagod dito. May konting pangangalay, pero kaya siya. Na kuan ako dito, no? Confident ako na makakauwi ako dito na masigla. Nakauwi naman ako na kuan talaga, no? Na may sapat pa na lakas. Nakatulong yung pahinga ko na almost 1 hour. So sa mga sanay na ito, kuan to, sisiw lang to, no? Especially sa mga may mga practice. Kayang-kaya to ng isang diretsuhan lang. Especially yung mga naka road bike. Kasi naka mountain bike ako guys, no? Kaya medyo may kabigatan. Di tulad sa road bike, no? Na suwabe yung takbo nila dito at mabilis. Kaya ako siguro maximum na takbo ko lang dito, so 30 lang. Yun lang. Tapos yung average ko siguro baka nasa 15 lang. Lalo na dun kanina sa Governor's Drive na madaming ahon doon. Papuntang 13 Martires. Dito, wala ditong ahon eh, dire-diretso. May ahon, pakunti-kunti lang, hindi naman gano'ng kalala. Pero mas more on patag tsaka sulong to. Ayan. At dito na part, medyo madilim na rin dito, no? Wala masyadong sapat na ilaw. Especially sa part na kakatapos lang nila i-4 lanes. Mahaba to, yung 13 Martires Tanza Road. Mahaba. Ito, mainam to sa mga nagbabalak pumunta ng Tagaytay. Dito mas mainam daanan to guys. Tapos pagdating mo ng 13 Martires Road, pwede mo rin diretsuin, pwede mong lilikuarin muna sa papuntang Dasma, dyan sa Governor's Drive, tsaka doon ka liliko sa Pangil Road. Diyan, wala kang kalaban dyan na sasakyan, bihira yung mga dumadaan dyan, pero smooth yung kalsada dyan. Nung huli nga lang, medyo napansin ko, medyo may mga part na nabitak dyan. Ingat kayo dyan guys, may malalaking bitak dyan. Kung di mo alam, baka kakadisgrasya talaga, no? Especially sa mga part doon na walang ilaw. Pero kung doon ka dadaan, talagang dire-diretso ka. Parang ganito na yung kalsada, 2 lanes, pero wala masyadong sasakyan, wala masyadong dumadaan, walang masyadong kabahay-bahay.
kung lang turning signal meron, kaya mainam mo may headlight ka, no, makita mo yung mga kwan doon. So balik tayo dito, medyo malapit na talaga ako. So sa dito na part, mamaya magsa-shortcut na ako kasi papasok ako ng subdivision at hindi na ako pupunta ng SM Tansa. Mamamalagi na ako sa subdivision, no? Uwi na ako. At ito malapit-lapit na rin, mga bandang kwan na to. Ayun, pumasok na ako. At sa part na to medyo madilim dito. Buti na lang maliwanag itong headlight. Kitang kita, kita pati aso kita. Yung nadadaanan niya magugulat na lang kasi sobrang liwanag. Kita lahat. So ok na ok, safe na safe. At siguro mga nasa kwan ako, nasa 5 kilometers. Malapit na ako. So first loop okay naman, hindi kalabasan. Yung umpisa lang ako ng hapon, siguro nakakonsume lang ako ng 3 hours. So ayan, hapit na. Mga nanonood, nakaabot kayo dito. Ayos yan, lupit yan guys. Nakaabot pa kayo dito, no? So first time na loop na almost 35 kilometers, ginawa lang ng isang maghapon, no? 5 to 7, so almost 3 hours plus 1 hour na pahinga. Mini Cavite loop, Tanza, Naik, 13 Martires. Yeah. So baka next time try natin mag-MOA. Pero ewan ko lang, baka bihira Manila. Gusto ko sana mag Manila eh. Alam ko naman kakayanin. Kaso nga lang, baka magtampo yung partner natin. Wala naman sanang problema anytime. So ayun, dito na medyo madilim na talaga dito, nakailaw-ilaw. And see you next vlog guys. I hope may next time pa. See you.